Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Riot na napalabas noong 2015. Ito ay patungkol sa isang bagong bilanggo ng isang kulungan na laging nabubuli pero di kalaunan ay siya na ang naging pinaka-kinatatakutang bilanggo rito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang kalagayan sa loob ng bilangguan, kung saan ang isang pulis na nagngangalang Green ay itinalaga na maghatid ng pera sa isang mataas na kilalang bilanggo. Si Balam, ang bilanggo, ay ipinakilala sa atin habang ginagawa ni Green ang paghahanda ng malalaking halaga ng pera. Siya ay isang kilalang drug lord na sangkot sa lahat ng mga ilegal na gawain tulad ng pagpapakalat ng droga, ilegal na pag-aangkat ng mga bahagi ng tao, at pagtransport ng armas, kahit na siya ay bilanggo sa loob ng bilangguan. Si Balam ay tunay na nananatili sa kulungang ito dahil sa tingin niya ito ang pinakaligtas na lugar kung saan madaling magawa ang lahat ng mga labag sa batas na transaksyon ng hindi nahuhuli at kung saan hindi makakarating ang kanyang mga kalaban sa kanya. Mayroon siyang akses sa mga pasilidad na katulad ng sa mga 5-star hotel sa loob ng bilangguan kasama ang kanyang mga personal na gwardya at mga kasamahan. Sa susunod na eksena, mga bagong bilanggo, kasama na ang isang dating pulis na may pangalang Jack Stone, ay dala sa kulungan at ininform na sila ay titira sa parehong gusali kung saan naroroon si Balam. Si Officer Green ay huminto kay Jack sa daan at sinuntok siya habang pareho silang inusisa at dinala sa kanilang mga sariling mga selda. Inabuso niya ito dahil sa pagpatay ni Jack sa isang kapwa pulis at sinaktan siya sa tiyan gamit ang isang baton. Bago umalis, binalaan ni Green si Jack na bibigyan siya ng matinding hirap sa loob ng kulungan para hindi siya magtagal doon. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento isang linggo bago ito nangyari, nang si Jack at ang kanyang mga kasamahan sa pulisya ay matagumpay na nagtangkang magnakaw sa isang bangko. Hindi alam ng iba, ang tunay na layunin nila ay mangalap ng ebidensya na magpapakita ng katiwalian ni Balam, korap na opisyal ng pamahalaan, at mga miyembro ng law enforcement na sangkot sa iba't ibang mga ilegal na gawain. Matagumpay nilang nakuha ang mga ebidensya mula sa mga locker ng bangko, at saka sila nagtangkang umalis sa lugar, ngunit pinigilan sila ng karagdagang mga pulis. Sa sumunod na pag-aaway, binaril at agad na namatay ang mga kasamahan ni Jack sa trabaho. Gayunpaman, sa ilalim ng kakaibang paraan, si Jack ay nakaligtas at naghanap ng takas sa loob ng isang gusali habang tinutugis ng ilang mga opisyal. Sa mga sumunod na sandali, habang sinusubukan ni Jack na makatakas sa lugar, siya ay kinonfronte ng isang opisyal na nagbabanta na patayin siya. Gayunpaman, napagulat ni Jack ang pulis sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mukha bago siya tumalon mula sa gusali at daladala ito kasama niya. Dito, lumabas na ang opisyal ang may kagagawan sa pagpatay sa asawa ni Jack. Pareho silang nagdapa sa sahig, at agad na namatay ang opisyal. Matapos malampasan ang mapanganib na pagkahulog nang hindi napapansin, iniwan ni Jack ang isang bag sa harap ng apartment ng isang mamamahayag na may pangalang Trisha. Ang bag ay naglalaman ng lahat ng mga patunay na si Balam ay biktima ng mga di matapat na kawani ng gobyerno. Sa isang liham, hinihikayat ni Jack si Trisha na i-report ang kaso sa opisina ng district attorney. Mabilis ang paglipas ng panahon, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na nakakulong kasama ang isang bilanggo na may pangalang Silva. Sa bandang huli, habang sila'y kumakain ng tanghalian, lumapit sa kanya ang pinsan ni Balam na si Simon at kinonfronte siya na humihingi ng perang pangseguridad. Gayunpaman, tinanggihan ni Jack, at ito ay nagresulta sa isang gulo sa pagitan ng dalawang grupo. Sa kabiguan ng lahat, madali niyang napabagsak si Simon at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos nito, dinala si Jack sa isang lihim na bilangguan kung saan siya kinontak ni Balam sa pamamagitan ng mga kamera sa seguridad. Pinalaan ni Balam si Jack na huwag nang makialam sa kanyang mga gawain, o kaya'y magkakaroon siya ng kapalaran tulad ng kanyang yumaong asawa. Gayunpaman, walang epekto ang mga banta ni Balam kay Jack, sapagkat hindi ito naapektuhan at pinakikinggan ang mga ito ng walang pagkabahala. Sa mas naibang gabi, 3 tauhan ni Balam ang nagtangkang atakihin si Jack sa kanyang selda. Ngunit sa kanilang pagkabigla, mabilis na nagising si Jack at pinaamo ang mga ito nang hindi man lang magising ang kanyang kasamahan sa selda na si Silva. Sa kabilang banda, masugid na iniimbestigahan ni Trisha ang mga ebidensyang natanggap niya mula kay Jack at sinusubukan niyang kolektahin ang higit pang impormasyon tungkol sa mga taong nabanggit doon. Siya'y nagtatrabaho ng mabuti at sa huli ay natutunan niya kung sino talaga si Jack Stone. Kinabukasan, may sapat na ebidensya sa kanyang kamay, dumating si Trisha sa opisina ng abogado at kinausap ang receptionist upang ayusin ang isang personal na pagpupulong sa district attorney. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng receptionist na siya ay abala at hindi niya ito maaaring makilala.
Bilang alternatibo, inirerekomenda ng receptionist kay Tricia na ibigay ang ebidensya kay Mark, ang assistant ng abogado. Gayunpaman, umalis si Tricia sa opisina dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ito na may hawak sa mga patunay. Naghintay siya na umalis ang abogado sa kanyang opisina ng gabi na iyon sa pag-asa na magkakaroon sila ng pagkakataon na magkita at magbigay ng mga ebidensya ng personal. Nang lumabas ang District Attorney General na si Johnson, mabilis na lumapit si Tricia sa kanya. Kaagad niyang ibinigay sa kanya ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol sa mga tiwaling pulis at opisyal ng gobyerno. Natuwa si Johnson sa kanyang determinasyon at sa mga ebidensya na nakuha niya, pinuri siya ni Johnson, ibinigay ang kanyang personal na card, at hinimok siyang tawagan kung kailangan niya ng tulong. Sa susunod na eksena, dumating si Tricia sa bilangguan upang makipagkita kay Jack at ininform siya na ginagamit niya ang kaalaman na ibinigay nito sa kanyang kapakinabangan. Bilang tugon, sinabi ni Jack sa kanya na nasa tamang direksyon siya at pinayuhan siyang mag-ingat sa mga ebidensya. Hindi maglaon, lumapit sa kanya ang isang matandang bilanggo na tinawag na si William at binalaan siya tungkol sa panganib ng pagtatagpo sa mga tauhan ni Balam. Gayunpaman, buong tapang na ipinahayag ni Jack na hindi siya natatakot sa sinuman. Pinuksan niya ang usapan tungkol sa kinaroroonan ng selda ni Balam, ngunit ipinaliwanag ni William na ito ay mahigpit na bantayang lihim, alam lamang ng ilang mga gwardya ng bilangguan. Sa ibang dako, ipinakita sa atin ang isang prisyon para sa mga babae, kung saan ang dalawang bilanggong babae ay nag-aalitan. Ang alitan sa cafeteria ay sobrang init na kaya't kinailangan na ng mga gwardya na makialam at maghiwalayin ang dalawa. Isa sa mga nag-aaway na bilanggong babae ay si Elena, at siya'y dinala sa selda ni Balam na may itim na maskara sa kanyang mukha. Pagdating sa marangyang selda ni Balam, napansin ni Elena na may iba pang mga bilanggo na naruroon. Siya ay dinala doon bilang resulta ng away na naganap niya laban sa isa sa mga paborito ni Balam na babae na bilanggo. Sa kabiguan ng lahat, inanunsyo ni Balam na kinakailangan nilang alisin si Jack. Upang makuha ang malaking premyo na $100,000. Sumunod sa alok ni Balam, nagkaisa ang mga bilanggo at nagsagawa ng pagsalakay kay Jack habang siya ay nakikipag-usap kay William. Gayunpaman, wala silang kaalaman na si Jack mismo ay isang opisyal na may kasanayan, at kasama si William, maingat niyang pinanlaban ang pagsalakay at nagtagumpay laban sa lahat ng mga sumalakay. Samantala, natanggap ni Balam ang isang nakakabahalang tawag mula kay Abogado Johnson, na ibinunyag ang pag-aari ni Tricia ng mga ebidensyang makakasama sa kanya. Tinabi rin ni Johnson na may impormasyon siyang napakahusay na tiyak na hindi maaring palampasin ng anumang abogado. Galit na galit, ipinag-utos ni Balam kay Johnson na agad na alagaan si Tricia, samantalang siya mismo ay plano ring alisin si Jack bago magtapos ang araw. Sa mga sandaling iyon, habang ginagawa ni Jack ang kanyang labada, pumasok ang isang grupo ng mga gwardya ng bilangguan na may handering kunin ang premyo na inaalok ni Balam. Sa simula, napagtanto ni Jack na siya'y labis na kulang sa bilang at tinamaan pa siya ng mga patpat ng mga gwardya, iniisip na baka siya'y magkaabala dahil sa pagsalakay sa mga pulis. Ngunit nang magkaroon siya ng kumpiyansa, lumaban siya matapos mapagtanto na ang kanilang intensyon ay para lamang sa premyo. Isa-isa, pinabagsak ni Jack ang lahat ng mga korap na opisyal. Gayunpaman, habang umaalis siya sa lugar ng paglalaba, may isa pang grupo ng mga bilanggo ang humarap sa kanya, handang-handa nang atakihin siya. Tinubukan ni Jack na makiusap sa kanila, ipinaliwanag na ang pangakong premyo ay hindi sapat para sa panganib, lalo na't hati-hatiin ito sa kanilang lahat. Sa labis na pagkagulat, kumilos ang kanyang loika, at nagdulot ng pagdaramdam sa mga bilanggo, kaya't naisipan nilang umurong. Samantala, nakita ni Tricia ang kanyang kaibigan na si Allison at humingi ng tulong. Inikumpiyansa niya ito at ibinuking ang lahat ng detalye tungkol kay Balam, ang mga ebidensya, at ang mga korap na awtoridad na kasapi sa kriminong organisasyon. Matapos marinig ang mga detalye, pumayag si Allison na tulungan siya. Tinubukan ni Elena na magkaayos kay Kat, ang paboritong bilanggo ni Balam, nang bumalik ito sa piitan para sa mga babae. Gayunpaman, hindi ito nagpatawad at nag-udyok ng isa pang sagupaan, kung saan nasuntok ni Kat si Elena sa mukha. Nagpahinga si Elena sa sahig at nagpanggap na hindi malay bago siya dalhin sa mga tauhan ng piitan para sa karagdagang pagsusuri medikal. Habang umaalis ang doktor upang asikasuhin ang iba pang mga bagay, maingat na binuksan ni Elena ang kanyang mga posas gamit ang isang paper clip, lihim na inilagay ang ilang alkohol at gamot sa balde ni William na panglinis, at kinuha ang susi sa air vent mula roon. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng air vent at dumaan papunta sa lugar na may mga CCTV camera. Itinala niya ang ruta sa kanyang tiyan bago bumalik sa kwarto ng medikal. Kinabukasan, dumating ulit si Tricia sa bilangguan upang kausapin si Jack.
Tinasabi niya na nagtipon siya ng malaking halaga ng kaalaman tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay kinonfronte niya ito tungkol sa pagpatay ng isang kapwa-opisyal, humihingi ng paliwanag. Si Jack ay nagpasya na magtiwala kay Trisha at ibinunyag ang masakit na katotohanan sa likod ng pangyayari. Ang kanyang asawa ay minalupit na pinatay ng mga tao ni Bolom, kabilang ang pulis na kanyang pinatay. Sa mga sumunod na pangyayari, sa gulat ni Jack ay natuklasan niyang si William, na dati iniisip niyang isa lamang na bilanggo, ay tunay na isang undercover na opisyal. Tinanong niya ito tungkol sa haba ng kanyang misyon at ibinahagi ni William na 6 na buwan na siyang nagtatrabaho ng lihim upang ilantad ang mga korap na bilanggo at opisyal ng gobyerno na nagtatrabaho kay Bolom. Upang makamit ito, nagtulungan sila ni Alena, na nagtatrabaho rin ng lihim sa loob ng bilangguan, upang alamin ang mga nakatagong ebidensya at ang mga network ni Bolom. Si Jack ay nakikinig sa pag-amin ni William nang biglang-bigla, nagsimulang atakihin sila ng iba pang mga bilanggo. Nagkaroon ng matinding engkwentro, at sa gitna ng kaguluhan, si Jack ay balseli na inakusahan ng pagpapalaganap ng kaguluhan. Siya ay sa makatuwid ay parusa sa paglalagay sa kanya sa solong pagkabilanggo, na nagpaparamdam sa kanya na mag-isa at nawawala. Sa ibang dako, pinatawag si William para makipagkita kay Blaine, ang warden ng bilangguan, na may kasaysayan ng pagtutunggalyan sa mga tao ni Bolom. Alam ang mga layunin ni William, ginamit niya ang sitwasyon at bantaan si William na ibunyag siya maliban kung magbibigay ito ng mas maraming pera. Samantala, patuloy na gumagawa ng paraan si Trisha para makipagkita sa piskal ng distrito na si Johnson, ngunit ang kanyang abaladong oras ay patuloy na nagpapalayo sa kanya. Isinusong si Trisha na iabot ang mga ebidensya na kanyang nakalap laban kay Bolom at ang kanyang mga kasabwat ng isang araw ni Mark, ang assistant ng abogado. Gayunpaman, tumatanggi pa rin siyang sumuko at lumalabas ng kwarto. Ang anak ni Bolom ay sumunod na nagpunta upang makita siya sa loob ng bilangguan, na nagresulta sa kanyang pansamantalang paglaya at paglipat sa silid ng pagpupulong. Nakita ni William si Bolom habang lumalabas ito ng kanyang selda at nagbigay senadoryas kay Alena na simulan ang kanilang plano. Sa sandaling natanggap niya ang senyal, nagpakunwari ng panginginig si Alena upang ilihis ang atensyon ng mga gwardya at pilitin ang isa sa kanila na dalhin siya sa ospital. Sila at si William ay pumatay sa gwardya habang papunta sa ospital, kinuha ang kontrol ng CCTV room, at pinalaya ang bilangguan. Pagkatapos nito, naisalayan ni William sa pamamagitan ng mga surveillance camera na si Bolom ay malapit nang umalis sa silid ng pagbisita. Siya ay nagmadali upang buksan ang selda ni Jack at palayain ito mula sa solitary confinement. Si Jack ay pinatay ang isang gwardyang bilanggo at inalis ang kanyang uniforme upang makapasok sa loob ng bilangguan sa kanyang misyon na talunin si Bolom. Kasama sina William at Alena na nagga-guide sa kanya mula sa CCTV room, sinunod ni Jack ang kanilang mga tagubilin upang maikutan ang bilangguan ng tahimik at maabutin ang pribadong selda ni Bolom bago ito bumalik. Kahit na malaki ang mga banta, nakasaan sila sa paglantad ng ilegal na network ni Bolom at pagdadala sa mga di matino na opisyal ng gobyerno sa bilangguan. Sa lalong madaling panahon, natuklasan ni Blaine at ilang gwardya sa bilangguan ang hindi autorisadong pagsusuri sa CCTV room. Tinubukan nilang pasukin ang kwarto habang si Alena ay nakakahanap ng isang matalinong daan sa mga ducto ng ventilasyon. Nang ma-realize na malakas ang pagbabantay kay Bolom ng mga gwardya ng bilangguan at nauubos na ang kanilang oras bago ito bumalik sa kanyang selda, gumawa ng kakaibang hakbang si William. Siya ay nagpasya na magdulot ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagbubukas ng lahat ng mga selda sa bilangguan, nagbibigay daan sa galit ng mga bilanggo na maghaiganti sa mga gwardyang nagmaltreat sa kanila. Si Officer Green ay sumubok na tumakas ngunit pinigilan siya ni Jack, na itinulak siya papunta sa isang grupo ng galit na mga bilanggo. Sa kabilang banda, sina William at Alena ay lumalaban ng buong tapang sa mga bilanggo na umaatake sa kanila. Sa kahit paano, nakarating si Jack patungo sa selda ni Bolom at hinarap si Simon. Sa isang malupit na pag-aawayan sa pagitan ng dalawa, tinaga ni Simon si Jack ng kutsilyo. Ngunit sa kabila ng sugatang ito, ang ating bayani ay nagpunyagi at sa huli, tinalo ang kanyang kalaban bago tumungo patungo sa kwarto ni Bolom. Sa pagitan ng mga pangyayari, isang nakakagulat na pagsisiwalat ang nagaganap sa labas ng bilangguan. Si Allison, na nag-ako-kompronte na tutulong kay Trisha, ay sa katunayan ay nagtatrabaho para sa korap na abogado na si Johnson. Sumusunod siya sa mga utos ni Johnson at sinasaktan ang kanyang kaibigan habang may baril na nakatutok dito. Si Mark, isang undercover FBI agent na naglilingkod bilang assistant ng prosecutor, ay sumasabay upang iligtas si Trisha bago pa magkaroon ng pagkakataon si Allison na saktan ito.
Si Mark ay may misyon na ilantad ang di matino na district attorney na si Johnson at iba pang mga tauhan ng gobyerno na sangkot sa konspirasyon, gaya ng malinaw na ipinapakita sa bahaging ito. Habang pumapasok si Jack sa bilangguan ni Bolom, bumalik si William sa bilangguan at matagumpay na nilabanan si Warden Blaine at ang iba pang mga gwardya. Siya'y humarap kay Bolom sa isang matinding isang laban, ngunit nakuha ng huli ang magandang pagkakataon at itinumba siya. Gayunpaman, natagpuan ni Jack ang lakas na bumangon muli, pinag-ugatan ng alaala ng trahedya ng kanyang asawa sa kamay ng mga tauhan ni Bolom. Sa bagong determinasyon, niyari niya si Bolom, binabawi ang kanyang minamahal na asawa. Pagkatapos, dumating ang SWAT team sa tamang oras upang maibalik ang kontrol sa magulo na sitwasyon. Kapag bumaba na ang alikabok, ipinakilala ni William si Jack at Alena sa isa't isa, nagpapahayag ng pasasalamat para sa kanilang pakikipagtulungan sa pagkasira ng krimen ng Bolom mula loob at labas ng bilangguan. Pinasalamatan ni Jack ang dalawang ito sa kanilang mahalagang tulong sa pagsasakatuparan ng kanyang matagal nang hinihintay na paghihiganti. Bilang resulta ng investigasyon, inaaresto ng FBI ang lahat ng korap na opisyal ng gobyerno at mga pulis na nagtutulungan kay Bolom. Sa huling eksena, dinala ni William si Jack sa kustodiya, na may pangako ng mabilisang paglaya sa maikling panahon. Nagtapos ang pelikula na may pagkamit ng katarungan at ang paglilinis sa masasamang puwersang dati naglalakbay sa bilangguan at lipunan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.